magandang araw po sa inyong lahat. Are you excited to hear a timely message from the Lord? Excited na po ba tayo na sambay ng Panginoon ngayon? I believe, although virtually, pero mararanasan po natin ng Panginoon. No? God will touch our hearts today. Welcome to His Life TV. We are His Life City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. And this is how we know what love is. It says in 1 John 3:16, this is real love. Jesus Christ laid down His life for you and for me. I am Pastor Venus po, welcoming everyone tonight. Excited na po tayo na maranasan ng Panginoon. No? So don't forget to share the link, tag your friends, invite everyone you know. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga kamag-anak ninyo, katrabaho ninyo, mga kaibigan po ninyo, kaklase ninyo. And don't forget to give us a follow sa ating pong Facebook account, sa X, Instagram, and YouTube. Right? And don't hesitate to please leave comments po sa comment section, and we'd love to know where you're watching from. And right now, as we prepare our hearts to worship the Lord, let us read from Lamentations 3:22-23. The Lord's faithful love never comes to an end. He never stops being kind to us. Every day, we can trust Him to be kind. Yes, God, you are always faithful. Let us pray. Lord, you are always faithful. Every single day, we can trust, Lord, na ang bubungad po sa amin ang kabaitan mo, ang iyong mukha na nakangiti po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya po, Lord, ang gusto namin ibigay ay pagsamba, pagpuri sa iyo, Panginoon, dahil walang araw, Panginoon, na hindi ka naging tapat at napakabuti sa amin. We give you all praise, God. In Jesus' name we pray, and we all say amen and amen. Let us worship the Lord.
pinako doon sa krus. Ako'y pinatawan na iyong habag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos nakarapat at buhay ko'y alay. Puri sa kataasan, hari na lang, hari ng buhay ko. Tuwa ng puso ko, iyong binuksan dahil hawak ko ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, puri sa kataas-taasan, papuri sa gindagang pagligtas. Purihin ka, Jesus, hari na langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa gindagang pagligtas. Purihin ka, Jesus, hari na langit, hari ng buhay ko. Hari na langit, hari ng buhay ko. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo
ka namin dinadakila sa lugar na to, Panginoon. Yes, God.
to the Lamb. All together we sing, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. All the angels cry, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, holy forever. Hear people sing, Holy to the King of Kings, Holy, you will always be, Holy, holy forever. Oh, 'cause your name is a above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them Come on, with all your hearts, sing all. out. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. The angels cry, Holy, all creation cries, Holy, you are lifted high, holy forever. Hear people say, you are holy, holy to the King of Kings, holy, and you will always be, holy forever. You will always be, holy forever. You will always be, holy forever. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon?
Let's just lift up those holy hands to the Lord. Rabba Shakra Handisera. Mananatili kang banal, O Diyos, aming Ama. Mananatili kang tapat. Mananatili kang dakila. Dahil walang ibang buhay na Diyos, kundi kayo lamang. Kadalangin po namin, O Diyos, banalin niyo ang aming kaisipan, banalin niyo ang aming pananaw, ang aming pandinig, ang aming mga damdamin. Upang sa gayon, O Diyos, marinig ka namin, makita ka namin, maranasan ka namin. Banal na Espiritu, kayo pong malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain mo ang inyong salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang inyong lingkod. Sa lahat po ng aming gagawin, makikita at maririnig ngayong umaga. Walang ibang maluluwalhati kundi kayo lamang. Kayo lang ang karapat-dapat. Kayo lang ang Diyos na banal. Kayo lang ang Diyos na tapat at sapat. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, let's give God the best clap offering. Come on! Hallelujah! Give God the best clap offering this morning. Let's fill this place with praises. Come on, church! Make a joyful noise! Hallelujah! And all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Praise God. Joyful Sunday, everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. This is His Life International City Church. This is where you belong. Lahat po ng mga kapatiran natin na nandyan po sa labas, higit po kayong pinagpala kesa sa amin. Dahil kung susukatin po sa painitan ng puso, mas mainit po kayo dahil nakabilad kayo dyan. Pagpalain po kayo ni Lord. No? Yung po nandito sa labas na nalalamig, ipag-pray nyo po sila. Yan. So, are you excited for the Word of God this morning? Are you excited for the Word of God this morning? Alright. Pwede pong pakitingnan yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, mukha kang sapat at hindi nagkulang. Sino po ang nakakaramdam na ng enlarge? Sino po ang nakaranas na ng enlarge? Saan po banda? Dito? Okay. Bago po tayo tuluyang makpo, please allow me to read our scripture today. I'll be reading from 2 Corinthians chapter 1, verse 20 from the New Living Translation. Sabi po dito, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. No? Sabi po dito, lahat daw po ng pangako ng Diyos sinasang-ayunan ng pag-amen. Isaiah 9 verse 6 from the same translation, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on His shoulder, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Tayo pong lahat ay mukha at manalangin. God, right now we declare your enabling grace. We declare healing presence. And we declare the power of your word. Let it bring wisdom, strength, and salvation. Holy Spirit, bless each and every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Palakpan po natin si Lord. Praise God. Alright. Ngayon pong umaga, pag-usapan natin ang paksang ito. Last week, we talked about God is faithful. This morning, let's talk about the God who is more than enough. The all-sufficient God. Amen. Sige po, tayo ay makakaupo na. Ang Diyos daw po ay God was and is all-sufficient for every need that we have.
Sapat ang Diyos sa lahat ng pangangailangang meron tayo. It means that the God of more than enough has the power to execute all His promises in the Bible. Ang Diyos po ay may kapangyarihan upang tuparin ang lahat ng kanyang pangako sa Biblia. That's why, importante po na may personal promise tayo from the Lord. Bago tayo lumabas ng bahay, bago natin harapin ang araw, dapat to may salita tayo na nanggaling sa Panginoon. So that, at any eventualities, ano man po yung mangyari sa buong maghapon, may Word of God tayo na pwedeng panghawakan at ang pangako ng Diyos, meron siyang kapangyarihan para ganapin, tuparin ang lahat ng kanyang pangako. Ang ibig sabihin po ng all-sufficient God, ang ibig po sabihin niyan ay God who is completely capable of providing everything needed and possessing infinite power, wisdom, and love to meet all of one's need in any situation. Subtitle po, ang sabing ganon, ang Diyos daw po ay meron siyang kompletong kakayanan upang ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan at nagtataglay siya ng walang sukat na kapangyarihan, karunungan at pagmamahal upang katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan sa lahat ng pagkakataon. Pambihira, no? Parang ako lang nakaintindi doon sa binasa ko at sinabi ko. Gusto niyo po kapangpanganin ko pa? Okay? Inga pong Ginoo at inyang kompletong kakayanan para ibiyena itang egalaga ng kailangan tamo. Amen. At atin niya pong pwedeng sukatan na kapangyarihan, kabalwan, ampong lugod, banta katagpuana. Itang nanumang sitwasyon tamo at nanumang pangangailangan tamo. Amen. Amen. Chinese, gusto nyo? Korea, gusto nyo? Okay, yun na. Alam niyo po, na o-overwhelm lang po ko doon sa katotohanan na yung Diyos po natin ay higit pa sa sapat. Our God is not only faithful, He is also more than enough. Hindi lang ho siya tapat, siya ay higit pa sa sapat. Amen? Ang lahat ng pangailangan natin sa lahat ng pagkakataon, hindi po siya nagkukulang. Kaya nga po sabi dito, essentially signifying that one can rely on God entirely without needing to look elsewhere. Kung ang Diyos po may kapangyarihan na katagpuin ang lahat ng ating pangailangan sa lahat ng sitwasyon, dahil meron siyang walang sukat na kapangyarihan ng karunungan at pagmamahal para pagpalain tayo, aba, wala na ho tayong karapatang maghanap pa sa ibang lugar. Nandiyan pa po ba kayo? Huwag na ho tayong maghintay kang Bombay. Huwag na ho tayong magpa-rediscount ng mga cheque. Huwag na ho tayong mag-renew. Kayo lang nakakalam kung anong nire-renew nyo. Ha? Kasi ang alam ko, ang Diyos natin, ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagmahal sa atin, ay higit pa sa sapat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last Sunday, we've heard that God is faithful. And yes, indeed, He is faithful. When we say God is faithful, He is true to who He is. Siya po ay tapat sa kung sino siya. As the prophet of old so loudly declared that God is not a man that He should lie or change. Basahin po natin. Numbers 23, verse 19, from the easy to read version, sabing ganon, God is not a man, He will not lie. Sino po dito ang napagsinungalingan na kayo? Yung pagkatapos kang pinaasa, pagkatapos kang iniangat, bigla kang iniwan at nilaglag. Ang Diyos po hindi siya ganon. Hindi siya sinungaling. God is not human being. His decision will not change. Are you reading this? Are you getting this? Are you excited? Yung Diyos natin, one, hindi siya nagsisinungaling. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Pag sinabi niyang paggagaling ka niya, paggagaling ka niya. Pag sinabi niyang ililigtas niya yung pamilya mo, ililigtas niya. Kasi hindi siya sinungaling.
And on top of that, kapag nagdesisyon ng Diyos, hindi yun nagbabago. And the last time I checked, nagdesisyon na ang Diyos sa plano niya sa buhay mo. Ang sabi niya, I know my plans for you and they are plans to prosper you. Hindi ho magbabago ang Diyos sa plano niya. Hindi katulad ng mga kakilala natin. Pabago-bago. Gusto tayo ngayon, bukas hindi na tayo gusto. Andyan pa po ba kayo? Tuloy natin yung talata. It says there, God is not a man, He will not lie. God is not a human being, His decision will not change. If He says He will do something, then He will do it. Anong sinabi ng Diyos sa'yo? Sinabi ba ng Diyos na makakapag-asawa ka? Makakapag-asawa ka! Maghintay ka lang! Amen? Hindi naman sinabi ni Lord ngayon. Pwedeng 50 years after. Basta tutuparin niya yung pinangako niya. Pag sinabi niya na pagpapalain ka, pagpapalain ka. Kapag sinabi niyang ililigtas ka, ililigtas ka. Hindi siya sinungaling. Hindi siya nagbabago. Ang sabi po doon, if He makes a promise, ano pong gagawin niya? Then, He will do what He promised. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ho, sa totoo lang, napakasarap na assurance para sa atin, yung katotohanan na yung Diyos natin, hindi lang siya tapat, siya ay sapat. O mas tama siguro kung sabihin natin, hindi lang siya tapat, siya ay higit pa sa sapat. He is more than enough. Amen. At ito pong mabuting balita. Yung lahat po ng kasapatan ng Diyos, all of God's sufficiency, they dwell in Jesus. Andiyan pa po ba kayo? Yung lahat ng katangian ng Diyos sa langit, nakita yung lahat kay Kristo Jesus. At ito ang mabuting balita pa doon. Yung lahat ng katangian ng Diyos na kay Jesus, hindi sinolo ni Jesus. He made those sufficiency available to you and to me. Eh yun na naman ni Kwa, dapat singgabi ito, tsaka pinalakpak, tsaka may amen. Amen! Nakikita niyo po yung picture? Ang Diyos na makapangyarihan, banal at may plano ng buong kalawakan. Lahat ng meron siya, lahat ng kasapatan niya, ibinuhos kay Jesus. Tapos eto ka, lahat ng meron si Jesus, gusto niyang ibigay sa iyo. Come on! Come on! Let's read. Kala nyo naman, kwentong barbero lang to eh. Yan pong sabi ng Biblia. Colossians 2 verses 9 to 10. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Next statement. So you also are complete through your union with Christ. Sabi mo sa katabi mo, kompleto ka na. Huwag kang mangarap na pagdating ni makukumpleto na ako. Hindi totoo yun. Wala kang boyfriend. Huwag kang malungkot. Okay lang yan. Ang importante, may Kristo ka. At kapag may Kristo ka, kompleto ka. Amen! Amen! Colossians chapter 2 verses 9 and 10. Basahin po natin ulit. For in Christ lives all the fullness of God in a human body, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Tingnan din po natin, 2 Corinthians chapter 9 verse 8 from the New King James Version. I love this. Sana po habang binabasa ko to, yung sobrang tumatalon sa inyo. Kasi ang bawat praise, ang bawat line, they are so powerful. Sabi diyan, and God is able to make all grace abound toward you. Ay, yun lang po nag-amen ang nakakuha. Okay. Palitan po natin ng personal pronoun yung you. Gawin nating me. And God is able to make all grace abound toward me.
the grace of an answered prayer, the grace of healing, the grace of miracle, the grace of provision, the grace of changed life, the grace of healing, the grace of wisdom, the grace of salvation. All grace will abound toward you. Ganun ho kasapat ang Diyos. At yung lahat ng yun, gusto niyang maranasan natin. Andyan pa po ba kayo? Sa totoo lang po, sabi diyan, and God who is able to make all grace abound toward you. Pansinin niyo po ito. I-highlight niyo, i-underline niyo, that you always having all sufficiency in all things. Tagalog, na ikaw, palagi, sa lahat ng kasapatan, sa lahat ng bagay. Kapangpangan, ika, kingi ka na ganang bagi, ka magkulang sa patya at sapat. Come on! Kaya minsan sa totoo lang po, it is not an issue of God's provision. It is an issue of our position before God. Dahil kung alam lang natin sino tayo sa harapan ng Diyos, ang pangako ng Diyos hindi tayo pagkukulangin. We are sufficient in all things. Always ang sabi doon. Minsan, kaya hindi binibigay ng Diyos yung sufficiency sa atin. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Diyos ng bonggang-bongga. Baka po kasi kukurapin natin. Alam niyo ho yung kukurapin? Hindi ho yung gano'n, ha? Alam ng Diyos kung yan ay susulohin mo. Pero kung hindi, pagpapalain ka ng higit sa inaasahan mo, siksik, liglig, umaapaw. Amen. Amen. Kasi po ang linaw ng sabi ng Biblia, God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things. For what purpose? May have an abundance for every good work. Kaya kapag pinagpapala tayo ng Diyos ng higit dun sa inaasahan natin, ang gamit po nun ay para maging pagpapala tayo sa iba. In Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah pointed to a child king with 4 titles. This child king was called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Question, anong ibig sabihin ng mga pangalan na yon? They all speak about the all-sufficiency of Jesus. Sino ba ang hinuhula dun sa Isaiah 9:6? For unto us a child is given, a son is born. Sino yon? Si Jesus. So yung 4 na title doon, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace, they all speaks. Lahat ng yon, nagsasalita, naglalarawan, nagpapahayag na si Jesus, ang ating Diyos, ay sapat na at higit pa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, tingnan po natin ang 4 na ito bilang patuto that Jesus is more than enough because one, He is our wonderful counselor. When we say wonderful counselor, marami namang counselor, marami namang tagapayo, marami ngang nagpipilit magbigay ng payo. Itang nakahawak lang ng mic, feeling nila counselor sila. Alam niyo po, sa totoo lang, kaya nga ho yung title ni Jesus, meron siyang adjective. And it says there, Wonderful Counselor. Siya po ay isang kahangahangang tagapayo. A wonderful counselor is someone wise, intelligent, and compassionate. Ito po ang kagandahan ni Jesus. Si Jesus po, hindi lang siya matalino, hindi lang siya intelihente, kundi mahabagin siya. Ibang-iba doon sa kakilala natin, di ba? Yung kakilala natin, bagyaya may biyasa. Bala mo, nino nahiya. Ang hirap niyang lapitan. May kabalo yamong ipilang English. Panene mag-English. We have to understand that Jesus is different. As a wonderful counselor, He is wise, He is intelligent, He is compassionate. This is the striking distance between Jesus and the Pharisee. Yung mga Pariseo, hindi sila malapitan ng mga tao. Bakit? Pinapangalandakan nila yung kanilang quote-unquote holiness.
On the other hand, si Jesus, wise and intelligent as He is, He's very compassionate. Kaya kahit yung makasalanan, yung mga pulubi, yung mga mamamatay tao, yung mga mangangalunya, yung mga mangungutang, nakakalapit sila sa Kanya. Sa totoo lang po, there's a story in Luke 18 verse 18 to 23. Jesus counsels the rich young ruler. Ang sabi po ng rich young ruler, now a certain ruler asked him saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, and that is God." But when he heard this, he became very sorrowful, for he was rich. Actually po, ang problema, wala naman dun sa magbibigay pa ng payo ang Diyos o hindi. Magbibigay siya. Ang tanong, makikinig ba tayo? Ang problema, hindi na ata nangungusap ang Diyos. Hindi, nangungusap ang Diyos. Ang tanong, handa ba tayong sumunod sa sasabihin ng Diyos? Kaya nga po, when it comes to decision making sa panahong ito, napaka-importante po na sa Diyos tayo bumabalik. Sa Biblia tayo nagtatanong ng karunungan. Let's read Job 12 verse 13 from the Amplified Bible. But only with Him are perfect wisdom and might. Sa Diyos lang daw po may ganap na karunungan at kalakasan. He alone has true counsel and understanding. Siya lang ang may totoong pagpapayo at pangunawa. Sabi po ng Good News Translation, all people, Job 12 verse 12 to 13, all people have wisdom. Yeah? Ang lahat po ng old magsabing amen. In denial pa rin. Makinig ko kayo sa akin. There is no wisdom in denying. Andiyan pa po ba kayo? When you admit that you are growing old, that is wisdom. When you deny that you're growing old to the point of coloring your hair, ay, wala pong doktrina doon. Ang sinasabi ko lang ay ito, pakinggan nyo po. All people have wisdom, but God has wisdom and power. Pansinin niyo yung difference. Ang galing lang ho na salita ng Diyos. All people have insight. God has insight and power to act. Galing, no? Kasi pag sinabi natin na alam ng Diyos, tapos sasagot ang tao, sabi, alam ko din naman. Oo, alam ng Diyos at kaya ng Diyos gawin. Ikaw, kaya mo. Alam mo lang, wala ka naman magawa. Di ba ganun tayo madalas? Alam natin kung anong gagawin, pero wala tayong kakayanan para gawin. Wala tayong paraan para gawin. Alam natin, pero ang pagkakaalam, hindi sapat. Knowing what to do is not enough. You should have the power to do it. And that is the difference with God. God knows and He has the power. Andiyan pa po ba kayo? Sabi ho doon, all people have insight. Si Lord, may insight din siya. And what is the difference? He has the power to do it. Ay, parang mas maganda kung Tagalogin natin, no? Para mas makuha natin. Okay, sabi po sa Tagalog, ang salita ng Diyos, Biblia. Maraming alam sa buhay ang matatanda. Ang lahat po ng matatanda, magsabi ng amen. O, di ba? Biglang dumami yung matatanda ngayon. Nagsipag-amin na. Maraming alam sa buhay ang matatanda. Dahil habang tumatagal ang buhay nila, lalong dumarami ang kanilang nalalaman. But bear with me. Hindi porke marami kang alam, hindi ibig sabihin marami kang nagagawa. Di ba kaya sabi ng ating mga magulang nung unang panahon, ay nuko, o tutwa ka nga lang pagkatuan. Ay, Greek po yun. Greek yun. Which means, hey, you're growing old. Why you not growing up? Hindi po sapat yung tumatanda ka lang, marami ka nagiging karnasan, marami ka nalalaman. Pero ang tanong, sa dami ng pinagkatandaan natin, sa dami ng naging karnasan natin, may nagawa na po ba tayo? Dahil sa totoo lang, hindi natin kayang gumawa. Yung paggawa, the power to do it, nanggagaling yun sa Diyos. Amen. Sabi po, verse 13, and I like this very much. Sabi ng verse 13, pero, galing talaga pero, ang Diyos ay hindi lang nagtataglay ng karunungan, nasa Kanya rin ang kapangyarihan. Meaning, ina mo balong Lord, nung nanon dapat gawan. Balo na rin
nung makananugawan at ating niyang kapangyarihan para agawan. That is the God that we have. That is our all-sufficient God. That is our all-knowing God. Kaya po kapag may pangangailangan tayong direksyon, desisyon, patnubay, wag ho tayong kung saan-saan magpunta. Amen. Tigilan na ho natin ang panghuhula, ang mga horoscope. Mga iba, pasosyal pa, no? Hindi horoscope. Feng shui. Wala ho tayong matututunan dyan. If we need direction, counsel, and wisdom, go back to the Word of God because the Word of God is complete. Amen. Amen. James chapter 1, verse 5. Mabuting balita, Biblia. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Galing, no? Ito pa. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng at dapat siguro i-underline natin yun, no? Hindi ka mukha nung kakilala natin. Lumapit tayo minsan, nagpatulong. Eh, syempre, hindi mo pa alam. Lumapit ka ulit. Ang drama ng ate mo. Hindi ka na natuto, sinabihan na kita nung dati. Ang tawag doon ay ang Diyos. So, kahit paulit-ulit tayong lumapit, paulit-ulit ka nadapa, paulit-ulit ka nagsisi, paulit-ulit ka lumapit, hindi ka susumbatan ng Diyos dahil magbibigay at magbibigay siya ng sapat. Amen. Amen. This is grace abounding in you. This is the all-sufficiency of God. He is the God who is more than enough. He is the one called Wonderful Counselor. Application po sa lahat ng ating mga decision making sa buhay, sa mga crucial moments sa ating trabaho, relasyon, pag-aaral, hanap buhay, pamilya. Pag kailangan nating magdesisyon, huwag ho nating kakaligtaan. Pero ho tayong wonderful counselor. And is always willing to guide you with wisdom. Amen? Wonderful counselor. Number 2, Jesus is more than enough because He is our mighty God. Kapag ang someone po ay binigyan ng mighty sa kanyang title, ang ibig sabihin nun, strong, resilient, and willing to stand up for what is right. Tayong mga anak ng Diyos, when we walk in the path of righteousness, kapag lumakad tayo sa kabanalan, hindi po madali. Maraming kokontra sa atin, maraming magka-cancel sa atin, no? Lalabanan tayo ng kultura ng panahong ito, pero sabi po ng Biblia, yung mga anak ng Diyos na lumalakad sa katuwiran, tatayuan ng Diyos. He will stand for them. Ipaglalaban niya sila. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Especially po sa panahong ito, no? Every year, may bagong Diyos na pinapakilala sa atin. No? Bawat taon, may bagong hayop na pinapaniwalaan nilang magiging sikreto ng tagumpay ng taon. Taon ng daga, taon ng manok, taon ng kuneho, taon ng kambing, taon ng baboy. Every year, they introduce to us a new God. Every year, we get to see a new God. A God of passion, a God of health, a God of wealth, a God of digital addiction, a God of unexplained pleasure, a God of beauty, and so forth and so on. Pero lahat ng ito, pansinin nyo, pagsapit ng bagong taon, wala na, iba na ulit. Pakinggan nyo po ako. I know a God that does not change from year 1 to year 2 to the coming year, and He is called the God Almighty. Amen. Amen. This God does not change. Sabi nga po ni Pastor Anthony, na sinabi ni Pastora Erica last Sunday, at sasabihin ko ngayon, and I'm sure yung magpipreach next Sunday, sasabihin din niya. Okay? Ano po sabi ni Pastor Anthony? Sabi niya gano'n, ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Hindi pabago-bago. At hinding-hindi, that is our God. Amen.
He is our mighty God, our all-sufficient God for all time. No? Merong nausong hashtag ba yun, or quote ba yun, or memes ba yun? Yung word na GOAT, greatest of all time. Ako po, meron ako, God of all time. He does not change. He is always more than enough. Amen? Sabi po ng Job 36 verse 5 from the New King James Version, behold, God is mighty. Ano sabi nung kasunod na talata? Sarap niyan no? Behold, God is mighty, but despises no one. Ang Diyos ay dakila, banal, makapangyarihan, pero wala siyang hinahamak. Yung iba dyan, anak lang ng kapitan, pakiramdam niya sa kanyang buong baryo. Yung iba nga, pinsan lang. Hindi man nung kapitan, nung kagawad, pinsan nung kagawad. Kung makapag-park, parang nabili niya yung kalye. Yung iba nga, nakapag-aralan ng konti, hindi pa mighty. Kung manlait, wagas. We don't belong, you lower life. Saan ko napanood yun? Pero pakinggan niyo ho ako. The God who is more than enough, our all-sufficient God. Sabi po ng Biblia, ang linaw, behold, God is mighty, but despises no one. He is mighty in strength and understanding. Kaya nga ho sa totoo lang, yung mga totoong malakas, yung nakakaunawa sa mahihina. Yung totoong matatalino, yung nakakaunawa dun sa mga hindi abot yung dunong nila. Yung totoong mayayaman, yung nakakaabot dun sa mga mahihirap. Our God is mighty and despises not. Come on! Mas masarap po sa Tagalog. Tagalogin ho natin. Sabi po ng ang salita ng Diyos, Biblia, Job 36 verse 5, makapangyarihan ang Diyos, pero wala siyang hinahamak. Amen? Kaya nga ho, si Jesus, pansinin nyo, lahat ng klase ng tao lumapit sa Kanya, pero kahit isa, walang napahiya. Lahat ng lumapit sa Kanya, pinagpala niya, pinaapaw niya yung kasapatan ng Diyos Ama na nasa Kanya, iniabot niya doon sa lahat ng lumapit sa kanila. That's why we have to understand, the God who is more than enough is our Jesus. He's our more than wonderful counselor. He is our, ano yung pangalawa? Pakisabi nyo nga. Mighty God. Yan. Naubos natin mga brain cell ko, pangatlo ko na yan. Pakinig ko kayo sa akin. Sa taong ito, gusto ng Diyos, suportahan ang mental health mo. Kaya nga nagpapakilala siya bilang ating wonderful counselor. Sa taong ito, gusto ng Diyos, suportahan niya ang physical health mo. Kaya nga, siya ang ating mighty God. Siya yung source ng ating lakas. Amen? At pangatlo, this God, who is more than enough, the all-sufficient God, He is our everlasting Father. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko po ang katotohanan ito na nagpakilala ang ating Diyos dun sa mga kamanghamanghang pangalan. Wonderful Counselor, Mighty God. Pagdating po dito, binigyan niya ng personal na hipo ang pagpapakilala. He gave a personal touch by introducing Himself as a Father. Ang sarap lang ho nung dating sa atin, na yung ating Diyos na banal, makapangyarihan, ang Diyos na namamahala sa lahat ng planeta, sa sansinukob,
ay ang Diyos na tinatawag nating Ama. Let me share with you a small illustration about Father. A young man was to be sentenced to the penitentiary. Makukulong na ho ang binatang ito. The judge had known him from childhood, for he was well acquainted with him and his father. Kilala ho nung hukom yung binata nakakatulan ng pagkakulong. Dahil bata pa lang ito, kilala na niya, lalo na yung kanyang tatay. Yung tatay niya po, his father, a famous legal scholar and the author of an extensive study entitled The Law of Trust. Yung tatay niya po ay isang kilalang scholar o dalubhasa na abogado na nagsulat ng isang libro ng pamagat ay Ang Batas ng Pagtitiwala. Sabi po ng hukom dun sa binata na makukulong, "Do you remember your father?" asked the magistrate. "I remember him well, Your Honor," came the reply. Then, trying to probe the offender's conscience, the judge said, gusto po nung hukom na kapain yung puso ng bata dun sa sitwasyon. Sabi niya ganun, "As you are about to be sentenced and as you think of your wonderful dad, what do you remember most clearly about him?" Ngayon, hahatulan ka na. At kung kilala mo ang tatay mo, ano ang natatandaan mo patungkol sa tatay mo? Nagkaroon po ng pause. Hindi agad nakasagot yung binata. Then the judge received an answer he did not expect. Nagulat ho yung judge sa sinagot ng bata. Sabi po ng bata, "I remember when I went to my father for advice, he looked up at me from the book he was writing and said, 'Run along, boy, I am busy.' When I went to him for companionship, he turned me away saying, 'Run along, boy, this book must be finished.' Your Honor," sabi po ng bata sa hukom, you remember my father as a great lawyer. I remember him as a lost friend." Sabi ng hukom, alas, he finished the book, he lost the boy. Meron po akong kilalang tatay. Higit na abala. Sobrang busy niya, pinapamalahan niya ang lahat ng planeta sa buong universe. Pinapangalanan niya ang lahat ng atomika at bula sa sansinukob. Pero kapag ang kanyang anak, bumuntong hininga at nanalangin, lahat ng langit nakikinig. Dahil ang amang ito, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. God, our everlasting Father, is someone who views His people as His children rather than His servants. He is our Abba Father. We can always call Him Daddy God. Sabi po ng Romans 8 verse 15, "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father." Nang maborn again po tayo, tinanggap natin si Kristo, kasama doon, tinanggap natin ang spirito ng pag-ampon. Inampon tayo ng Diyos at binigyan niya tayong karapatang tumawag sa Kanya ng, "Ama! Ama ko!" At wala na pong mas magiging personal pa sa relasyon natin sa Diyos. Doon sa tawagin siyang Ama, Ama ko. Let me share another story about a father. Charles Francis Adams, in the 19th century, he was a political figure and a diplomat, kept a diary. One day, he entered an account in his diary. Sabi niya po, "Went fishing with my son today. What a wasted day." His son, Adam Brooks, also kept a diary, which is still in existence today. Kaya nga ho, nahugot nilang kwentong ito. On that same day, Adam Brooks made his entry, "Went fishing with my father. It's the most wonderful day of my life." What the father thought to be a waste is actually an investment for his son. Again, we have a father that is concerned in all the small details of our life. Sobrang involved siya sa atin. To the point na alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Alam niya ang ating mga gusto at hindi gusto. Sabi po ng Biblia,
Hindi ka pa tapos manalangin, sumasagot na siya. That's the kind of Father that we have. Amen. Amen. Galatians 4 verse 6 says, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Pakinggan niyo po ako. Sa buhay na ito, ang dami nating hinahangad na maging title. Most of us wanted to be called as doctor, attorney, policeman, businessman, celebrity, specialist, economist, strategist, etc., etc., etc. Pero alam niyo po, yun lahat walang kwenta. Dahil ang pinakamabuting title na pwede natin tanggapin is for us to be called a child of God. Because we have an everlasting Father. Come on, give God praise. Give God praise. Sabi nga po nung sang-awit, I am no longer a slave to fear. Why? Because I am a child of God. I am no longer slave to fear because I am a child of God. I'm no longer slave to fear of the future because my dad is already in the future. I'm no longer afraid of the past because my Father have wiped clean my past with the blood of Jesus. I am no longer afraid because I am a child of God. Pakinggan niyo po ako. Mag-aminan po tayo. Wala namang perpekto sa mga tatay natin. Whatever shortcomings our earthly fathers did to us, they may fall short of a father, the kind that we long so much in this life. But please remember, kung disappointed ka sa tatay mo, kung sobrang naghahanap ka ng tatay, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang maghanap ng maling relasyon. Don't look for a father figure in the wrong relationship. Because, tandaan mo, we have a heavenly Father who will not leave us, who will not abandon us, who will not forsake us. He will be there for us. Kaya ho marami sa ating mga kabataan namamali ng lugar kasi walang tatay. At yung mga may edad sa kanila na tinitignan nila ng mataas, nagiging mali ang kanilang mga relasyon. Let me tell you this. Kapag parang ang ating mga magulang ay nagkukulang sa atin, o marahil kapag wala sila sa ating tabi sa mga panahong gusto nating magdesisyon at kailangan natin sila, kapag kailangan natin ng tatay at wala sila, dahil nasa abroad o abala sa trabaho, huwag natin kakalimutan. Merong isang tatay na hindi ka iniwanan sa lahat ng iyong pinagdaanan. Psalm 27 verse 10 says, and this, I pray, will come over to you, will come across to you. Very strongly, sabi ng Psalm 27 verse 10, when my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Kaya ho, sa totoo lang, ang pinakamatamis na pangalan ng pagpapakilala ng Diyos sa atin ay yung tawagin natin siyang Ama, Ama ko.
Kaya nung magturo ng panalangin si Jesus, He started by saying, Our Father. Next time to come to the Lord in prayer, maging totoo ka. Aminin mo sa Diyos. Kasi wala naman tayong pwedeng itago sa Kanya. Sabihin mo, Ama! Ama ko! And just like that, ang buong langit nakikinig sa iyo. At ang pangako ng Diyos, hindi ka pa tapos magsalita, pinakinggan ka na niya. That is our all-sufficient God. Tayo pong lahat ay tumayo at magtapos ho tayo sa panghuli. Jesus is more than enough because He is our wonderful counselor. He is our mighty God, the everlasting Father. And lastly po, Jesus is more than enough because He is our Prince of Peace. Sabi po ni Charles Wesley, I rest beneath the almighty shade, my griefs expire, my troubles cease. Thou, Lord, on whom my soul is stayed, wilt keep me still in perfect peace. Nagpapahinga ako sa lilim ng kataas-taasan. Ang lungkot ko'y pumapanaw, pagsubok ko'y tumitigil. Ikaw, Panginoon, kung kanino ang kaluluwa ko'y nananahimik. Ikaw ang mag-iingat sa akin sa ganap na kapayapaan. When we say Jesus is the Prince of Peace, yung pong title na Prince of Peace, it describes someone who is devoted to building bridges between diverse groups and ensuring that everyone has what they need for a whole and healthy life. Yung pong Prince of Peace, yun yung tagapamagitan. At nais ko pong makita niyo yung sitwasyon natin. Yung Diyos na banal, hindi pwedeng lapitan ng makasalanan. At yung taong makasalanan, nakalayo sa Diyos. We cannot approach God because we are sinful. And God's wrath is burning against us. But there is a Prince of Peace. His name is Jesus. He gave His life to appease the wrath of God so He can bring the sinful man in union with God again. Sa totoo lang po, Jesus gave His life to restore peace between God and humanity for eternity. Kaya ho tayo nakakasamba, kaya ho tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos because this Prince of Peace, He bridged the gap between a holy God and a sinful humanity. But let me just remind you na nung maborn again tayo, yung peace na ito na sinasabi ng Biblia, hindi lang yung kapayapaan na wala kang problema, wala kang pagsubok, wala kang pangailangan. No. Instead, sa gitna ng lahat ng iyan, sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan, iingatan ng Diyos ang ating mga puso sa Kanyang kapayapaan. Let me end with this, Ephesians chapter 2, verses 13 and following. But now, you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ. For Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when, in His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separates us. He did this by ending the system of law with its commandments and regulation. He made peace between Jews and Gentiles by creating in Himself one new people from the two groups. Together as one body, Christ reconciled both groups to God by means of His death on the cross, and our hostility toward each other was put
to death. Yun ho yung ginawa ni Jesus. Kaya ho ang tawag sa Kanya, Prince of Peace. He reconciled us to God. He appeased the wrath of God. Sabi po ng verse 17, He brought this good news of peace to you Gentiles who were far away from Him, and peace to the Jews who were near. Now all of us, tayo pong lahat, Hudyo o Hintil, sabi dyan, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. The God that is more than enough, He is our all-sufficient God. He is our wonderful counselor, the source of our wisdom. He is our mighty God, the source of our strength. He is our everlasting Father, whose object of kindness is always us. And He is the Prince of Peace, who consistently cares for us. Tayo pong lahat ay mukha at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Salamat po sa personal na pakikitungo niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa personal na paraan. Hagkan mo po kami mula sa langit, ibulong mo sa aming mga puso na ikaw ang aming Ama, na hindi kami iiwan o pababayaan man. Lalo na sa mga panahong mapanupok, mananatili kang tapat at laging sapat. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos? Tanggapin natin ang mga katotohanan ng ating narinig. At pahintulutan natin ang Diyos na buhusan tayo ng lahat ng Kanyang biyaya. Raise your hands to the Father and worship Him. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw na Sa pagkakataon po ito, nais kong buksan ang altar. Hindi lang po para sa ating mga bisita, kundi para sa ating lahat. Alam ko po, hindi madali na aminin na hindi tayo okay. Mas madali pa yung magkunwari sa ibang tao na okay lang tayo. Pero sa totoo lang, di ba gusto na nating sumuko? Ayaw na nating lumaban. Pagod na tayo. Ayaw mo na nga humakbang kanina papunta dito. Nagdadalawang loob ka nga. Pero alam mo,
Ang inihintay lang ng tatay mo, tumawag ka sa kanya. Dahil silapit lang siya ng panalangin. Para maranasan mo yung totoong kasapatan, yung totoong kaligayahan, ibalik mo sa Diyos ang iyong buhay. Dahil napatunayan na natin, sa atin, mahirap. Sa Kanya, walang imposible. I challenge you today. Give your life back to the Lord. And if you want to do that, nais ko pong samahan kayo sa panalangin. Tayo pong lahat ay sumunod sa ganitong panalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus. Inaanyayahan ko siya na maghari sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukunwari, sa aking mga maling desisyon, maling relasyon. Inaamin ko, ako ay wasak, ligaw, pakasalanan. Pero salamat po dahil ang prinsipe ng kapayapaan ay namatay sa krus para sa akin. Salamat po sa kanyang pagpapatawad. Salamat po sa kanyang sakripisyo. Simula ngayong araw, sa kanya ko lang isasandal ang aking pagtitiwala. Mamahalin ko po kayo. Paglilingkuran ko kayo. Susunod ako sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God for His word for us. Grabe po, no? Nakaka-encourage, nakaka-comfort na word ni Lord sa atin. What's your favorite part of the message? Huwag po kayong mahiya na i-comment ang inyong highlight, yung takeaway po ninyo sa message ng Panginoon sa atin. Ako po personally, I was touched doon sa part na si Lord po napakarunong at napaka-makapangyarihan, pero pwede natin siyang lapitan. No, hindi po siya mamamata, hindi po siya manunumbat, dahil ganun po kabuti ang Panginoon. Siya po ang Diyos na mag-aaruga po sa atin, kakalinga, katulad ng isang ama. Amen? And right now po, for our tithes and love offering, if you'd like to give, here are a few ways to send your offering. Naka-flash po dyan ang ating QR code, Paymaya and GCash. You can screenshot po para pwede nyong balikan after. Thank you for joining us tonight. We'd love to be with you again next week. I want to turn it over to Pastor William for our benediction. Pwede pong pakisabi sa inyong katabi, mukha ka talagang sapat at hindi nagkulang. Ang lahat po na nakaramdam na nag-enlarge sila today, magsabi ng amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sige po, raise your hands. I would like to bless you with a word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless your mental health. The Lord bless your physical health. The Lord bless your emotional health. The Lord bless you with a fatherly love. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, magandang umaga po and God bless you.